Mahal na inaanak, Deaconess Jane, ano po? Ngayon, unahin muna po natin sa ating prayer blast. Okay po ba si Brother Virgil ang magpe-pray para po sa business sector? Kasi pag Wednesday, tama po ba, Pastor Rory? Opo. Business sector. Tapos, okay po ba si Pastor Flora will pray for the body of Christ? Tapos po, si Sige po. si Sister Lydia ang magpe-pray po para sa mga may sakit. Nakalagay kasi kay Sister Ophel ay listening. Okay ba na mag-pray ka rin, Sister Ophel? Okay, si uh, Pastor Deaconess Jane ang magpe-pray para sa election sa Israel, yung world. Okay? So, puri ng Panginoon, atin na pong simulan ng ating panalanginan. Mauna po ang kapatid na Virgil. Tapos si Pastor Flora, si Sister Lydia at si Deaconess Jane. Maraming salamat po. Jill, wala pang sound sa iyo. Okay? Oh, Okay. ano yung kasi, sorry. Nawawala kasi yung sound dito eh. Biglang, hindi ko nakuha lahat eh. Hindi. Tony, Yung first, ikaw ang magpe-pray. about, Ano na yun, ang mountain of influence ay business sector, yung okay. economy. Ang economy ng Lord ang ibigay niya sa atin sa Pilipinas. O sa mga mananampalataya. Okay, thank you. Our most gracious Heavenly Father, we come and with grateful heart, open mind, praising you and thanking you for all the goodness, blessings, and bounties that you have given us, O Lord Father God. We pray, O Lord, we lift up right now the business sector in our society, O Lord. Help us to have wisdom, knowledge, discernment on how we will run our business in propagation of your kingdom, O Lord. Help us to be a vessel of your love through our giving, through our cheerful donation, O Lord, or our tithes and offering to you. Lord, help our businessmen, O Lord, lalo-lalo na po yung mga Kristiyanong mga ngalakal na gusto nilang paunlarin ang iyong salita, Panginoon, sa buong sanlibutan. Tulungan mo po ang bawat isa, magmula po sa manager, sa presidente, sa CEO, ang manager, hanggang sa pinakaaba na manggagawa, Panginoon, nagpalain mo. Bigyan mo po ng kalakasan ng bawat isa sa kanila na lahat ng kanilang gagawin ay lulugod na yung kalooban ng Panginoon Jesus. Kaya din po ang mga magtatayo ng bagong negosyo na pagpalain mo, Panginoon, na way sa munlad sila at lahat ng kitain ay itutulong sa iyong kaharian, Panginoon. Let them be a vessel of your blessings, O Lord, na ginagawa nila lahat ng itong negosyong to para sa iyo, Panginoon. Gayun din po ang pagbibigay namin, Panginoon, sa iyo, sa aming church, sa Church of God, people of God, lahat. Huwag mo pong pabayaan ang bawat isa sa amin na lahat ng ito'y para tumakbo ang iyong kaharian, Panginoon, para lumakas ang iyong kaharian. Lahat po ng mga negosyante, pagpalain mo, Panginoon, na iwasan ng pandaraya, magkaroon po ng integrity and honesty ang bawat businesses, of Lord, and enterprises and companies that will be
conducting business with us, O Lord, and with the people, O Lord. We know that you will grant all our prayer, O Lord. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior and Master. Amen. Amen. Lord, we just want to say thank you that you have gathered us again this morning, oh God. Thank you for your presence, oh Holy Spirit. Lord, we bring to you, Lord God, the church and the ministries. We believe, Lord, that Jesus is the head of the church, oh God, whom we will always obey. And he is the center, O Lord God, of all the churches. And so, Lord, we will bring to you, O Lord God, all the churches of the world, and especially, Lord, the church where we belong, that, O God, we give you the lordship, we give you the full control in the name of Jesus. And Lord, pinadalangin na rin po namin ang aming mga leaders, ang aming mga pastors, Lord God, all your servants whom you are using inside the churches, that all of us, Lord God, will live a holy and righteous life, that the people around us, oh God, will really see and feel you, oh God, that the people who can see us will desire to seek you, Jesus, and have you as their Lord and Savior. Lord, sa mga lingkod mo, Panginoong Diyos, may you sanctify each and every one of us, O God. Remove every work of the enemy inside the churches. Remove every pride, and there will be no more human agendas, O God, but only you will be followed. Whatever you want us to do, Lord, we will obey in the name of Jesus. At Lord, sa lahat po ng gusto mong gawin namin sa loob ng church, nawa nakahanda po kaming lahat para sumunod sa iyo, and may your name be glorified. Oh Lord, dinadala na rin po namin ang lahat ng iyong mga lingkod na anuman po ang kanilang mga problema, ay kayo po ang aming lalapitan at kayo po ang solusyon po ng lahat. At Lord, we pray also for unity inside the churches, that there be humility inside the church, that every work of the evil one will be cast out in the name of Jesus. At sa lahat po ng gusto niyong ipagawa sa amin, let it be, Lord God, that you will reveal to each and every one, oh God, that kami naman po will be empowered and anointed by your Holy Spirit, that we can really obey you. And may each and every one of us, oh God, will live a holy and righteous life, that we will never bring shame to your name, that your name will always be glorified in the churches. And whatever are the difficulties that we are facing right now, we bring all at the foot of the cross of Jesus Christ, and that all these problems, oh Lord God, will be solved only for your glory. And we just want to say thank you for blessing each of the churches where we belong, all the churches in the Philippines and all over the world. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay patuloy na manalangin para sa ating mga kapatiran na merong karamdaman. Yes, Lord, hallelujah. Father, hallelujah, Lord Jesus, hallelujah. Holy Spirit, you are a great, great healer, a miracle worker for us po, Panginoon. Jehovah Jireh po, Panginoon, ay siyang gumagawa at kumikilos sa amin po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa oras na ito po, Panginoon, Lord. Tinataas po namin ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman po, Panginoon. Maging ito ay meron silang, Lord, na may mga sickness, illnesses, afflictions in their body po, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, na dumadaan sa chemotherapy, sa mga Lord God, the treatment na kailangan nila, like the cancer po, Panginoon, we rebuke this, Lord God, na sickness sa kanilang katawan, Lord God. Wina-uproot po namin ang lahat ng ito po, Panginoon, pati po, Panginoon, in any areas of their body po, Panginoon, sa kanilang, yung heart ailments, sa lungs,
disease, may diabetes po Panginoon, sa mga muscular system po Panginoon, sa mga blood po Panginoon na merong matataas ang BP po Panginoon, in Jesus name po Panginoon Lord, even na yung mga maliliit na karamdaman like the headache kung saan nagagaling po Panginoon Lord, kayo po rin ang pagaling po Panginoon Lord God, at ibabangon nyo sila Lord, yung may mga karamdaman na ubo, sipon po Panginoon, na mga may virus sa kanilang katawan, Lord God, let it be burn ang lahat ng ito po Panginoon. At sinabi niyo po Panginoon doon sa awit, doon sa salita niyo po Panginoon, doon sa awit 77 verse 10, you are going to be so blessed, so healthy, so strong, so favored that nobody will know that you have been through, Lord. That's why that's the way God's restore. He's going to bring you out of better than before. Lord, inaangkin po namin ang inyong mga salita na to po, Panginoon. So blessed, so strong po, Panginoon. So healthy, so favored po, Panginoon, Lord. Ang idadaloy nyo sa mga kapatid namin, maging sa kanilang financial, physical po, Panginoon, spiritual, emotional po, Panginoon, sa mental health nila po, Panginoon, Lord. I-restore nyo po, Panginoon. Idadaloy nyo po, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, Lord, yung nakadanas din po ng loss sa kanilang mahal sa buhay po, Panginoon. Ibigyan nyo sila ng comfort, bigyan nyo sila ng Lord ng joy, ng peace sa kanilang sa kanilang puso po, Panginoon Lord God. At Lord, i-recover, restore nyo po, Panginoon Lord, lalo na yung mga kapatid namin na Lord dun sa mga yung mga sudden accident po, Panginoon. Kayo po ang siyang umawak sa kanila, mag-restore din sa kanila, Lord God, at dalangin ko po, Panginoon Lord, lahat ng mga nakaka-apekto po, Panginoon Lord God, sa kanilang physical mind, sa kanilang physical na po, Panginoon, sa mental health issue nila po, Panginoon, na nagkakaroon sila ng battle sa kanilang mind po, Panginoon Lord, ay i-clear nyo po, Panginoon Lord God. At dalangin po namin na kayo po ang magkaloob ng kapayapaan sa kanilang isipan, sa kanilang puso po, Panginoon Lord God. At yung may mga worries, lahat ng takot na ito po, Panginoon, ay tanggalin niyo po, Panginoon Lord. At dalangin ko po, Panginoon, hindi man na nalagay dito, Lord God, yung mga may karamdaman po, Panginoon. At inaangkin po namin, they are healed, they are restored, they are complete healing po, Panginoon, yung completely healed in Jesus' name po, Panginoon Lord God. At idaloy nyo po, Panginoon Lord, ang kapangyarihan nyo, ang miracle healing po, Panginoon, yung supernatural healing, especially, Lord God, yung salvation ng bawat isa ng mga nandito po, Panginoon, yung mga kapatiran, yung mga kanilang pamilya, yung aming mga kaibigan po, Panginoon, na nangangailangan ng salvation po, Panginoon. Dahil po, Panginoon Lord, nasa inyo po yung complete healing po, Panginoon, fullness po, Panginoon Lord. At inaangkin po namin ang inyong makapangyarihang kamay sa bawat mga kapatid namin na merong karamdaman po, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, they are healed already. Amen and amen. Kayo po ay manalangin. Patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito na kami ay dinako mo dito sa aming daybreak, Panginoon, upang patuloy na magpuri at magpasalamat sa kadakilaan mo sa aming mga buhay. Lord, aming itinataas sa inyo ang bansang Israel, ang iba't ibang bansa, Panginoon. Lord, kung paano nyo minamahal ang Pilipinas, ganoon nyo din po sila minamahal. At patuloy na ang bawat bayan, Panginoon, ang bawat bansa, Panginoon, magpapadala ka ng mga misyonero, Panginoon, upang patuloy na dalhin ang iyong salita. At ang mga misyonerong ito, Panginoon, ay patuloy mong bibigyan ng pusong sumusunod at pusong laging handang
sumunod sa iyo, Panginoon. At patuloy na pagpalain niyo po maging ang mga pamilya nila na hindi nila nakakasama, Panginoon. At Lord, maging sa mga bawat leaders, Panginoon, ng mga bansang ito, sa bawat leaders na itinalaga mo, Panginoon. Lord, may maganda kang plano, Panginoon. Lagi yung best ang ibinibigay mo sa amin at lagi kang may purpose, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, aming inaangkin na yung katagumpayan mo, Panginoon, sa bawat bansa, Panginoon, na lahat, Panginoon, ay magkakaroon ng kaligtasan. Lahat, Panginoon, ay magkakaroon ng pagkakilala sa iyo, kung sino ka at kung gaano kadakilang iyong pag-ibig. At sa aming pagpapatuloy sa aming gawain na ito, patuloy na ikaw, Panginoon, ang manguna, Panginoon, at maranasan namin ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po sa lahat ng ating mga prayer warriors at intercessors. Tayo po ngayon ay pupunta na sa devotional message ng Panginoon sa atin sa araw na ito sa pamamagitan ni Oswald Chambers. Pero bago po natin makita po yun, atin muna pong purihin ng Panginoon sa pamamagitan ng awit na ito. King Jesus, dear God, Holy Spirit, dear God, kayo po ay pag-ibig at ang kapangyarihan ng pag-ibig ay nasa kabuuan ng kung sino po kayong Diyos sa aming buhay. Bayaan niyo po na ang bawat salita, ang mensahe na inilagay po ninyo sa puso ni Oswald Chambers ay patuloy na magbigay sa amin ng maliwanag na kahulugan. Ano ang aming maranasan ng inyong pag-ibig? Di po namin kayang mabigyan ng complete meaning ng ang salitang love, but we can only experience it through your powerful presence, O Holy Spirit. Kayo po na tagapagpahayag kung sino ang Lord Jesus. Kayo po na nagbibigay sa amin ng karanasan kung gaano kalaki, kadakila, kakapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos Ama sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, na muli, by your powerful presence, O Holy Spirit, through your Lordship, Lord Jesus, for your honor and glory, we shall receive another revelation in our lives that will continually transform us until wala na pong ibang makikita sa aming buhay, kundi kayo lamang, Lord Jesus. For your honor and glory, Abba Father, by your power, Holy Spirit. Thank you for the answers to our prayers. Amen. Purihin ang Panginoon na sa araw na ito, spontaneous love ang siyang kabuuan ng mensaheng ibinibigay sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Kaya nalagay niya po sa puso ko na maging opening song po natin, The Power of Your Love. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ni Oswald Chambers. Ito po yung mensahe para sa atin ngayong umaga. Love suffers long and is kind. Love is not premeditated. It is spontaneous. That is, it bursts forth in extraordinary ways. There is nothing of precise certainty in Paul's description of love. We cannot predetermine our thoughts and actions by saying, now I will never think any evil thoughts. I will believe everything that Jesus would have me to believe. No, the characteristic of love is spontaneity.
We don't deliberately set the statements of Jesus before us as our standard. But when His Spirit is having His way with us, we live according to His standard without even realizing it. And when we look back, we are amazed at how unconcerned we have been over our emotions, which is the very evidence that real, spontaneous love was there. The nature of everything involved in the life of God in us is only discerned when we have been through it, and it is in our past. The fountains from which love flows are in God, not in us. It is absurd to think that the love of God is naturally in our hearts as a result of our own nature. His love is there only because it has been poured out in our hearts by the Holy Spirit. Kaya maliwanag po na kailanman walang sino man ang pagmumulan ng tunay na pag-ibig maliban na ito po ay inilagay ng banal na Espiritu sa ating puso. If we try to prove to God how much we love Him, it is a sure sign that we really don't love Him. The evidence of our love for Him is the absolute spontaneity of our love, which flows naturally from His nature within us. And when we look back, we will not be able to determine why we did certain things, but we can know that we did them according to the spontaneous nature of His love in us. The life of God exhibits itself in this spontaneous way because the fountains of His love are in the Holy Spirit. Next slide, please. Ito po ang wisdom na makukuha po natin sa sinabi sa atin ni Oswald Chambers. No one could have had a more sensitive love in human relationship than Jesus. And yet he says, there are times when love to father and mother must be hatred in comparison to our love for Him. Yun pong mensahe sa atin ng Panginoon ngayong umaga ay talagang napakatindi. Marami po at ito ay hindi po, wala pong exempted sa atin. Kahit na po sinabi natin meron na tayong Panginoon. Kahit sinabi po natin na gusto kong sumunod sa Panginoon, yun nga. Kahit nasabihin natin na gusto ko ipakita sa Panginoon na mahal ko siya. Ang sabi po ni Oswald Chambers, kailanman hindi natin magagawa yun. Kasi hindi yon ang ating naturalesa. Ang ating human nature, it is to get even. Sabi nga po sa Old Testament, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Talagang pagka nasaktan tayo, ang tendency, kung hindi man gumante, tumiklop. Yung para po bang wala na akong pakialam. Yung apathetic behavior or perception, yung dead man na, dead, parang wala ka na, as if you don't exist. Pagka po tayo ay nagalit, na inis, at naapektuhan ang ating emosyon, tayo po, tripartite being, body, soul, and spirit. At itong body ay composed din po ng mind,
will and emotion. Pagka yun po ay nakanti ninyo, yun po ay lalaban. Kaya nga po, nasabi ko kanina, na-share ko po, na merong manggagawa na siya. Ginagamit siya ng matindi ng Panginoon to work miracles sa maraming buhay. At marami ang nakakilala sa Panginoon dahil sa Kanya. Pero, hindi po natin alam na siya po pala ay dumaraan sa napakabigat na pagsubok sa kanyang kabiyak, sa kanyang mga magulang. Dahil ang patutuin niya, wala po siyang nakita, natanggap, naranasan ng pag-ibig mula sa kanila. Kaya talagang nasasaktan po siya. Naalala ko ang tawag dito ni Pastor Edric, wounded healer. Kaya sabi ko talagang kahit na anong lalim na natin, pero naturally, hindi yun ang ating likas. Maliban po, maliwanag kanina, sinasabi ni Oswald Chamber, unless the Holy Spirit invades our lives, takes over our whole being, heart, mind, body, soul, and spirit, kailanman hindi magiging spontaneous. Kasi ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, hindi ito iniisip, hindi ito pinagpaplanuhan. It just flows naturally from the power of the Holy Spirit that is at work within us. Hindi naman po ito overnight. Ito po ay isang proseso na once we come to know the Lord Jesus, the Holy Spirit invades our lives. Siya po yung pumapasok at naninirahan sa ating buhay. Kaya nga po, ang sinasabi ni Paul, fruit of the Holy Spirit, yung love, yung joy, yung peace, yung patience, yung kindness, yung goodness, yung faithfulness, yung gentleness, yung self-control. Lahat po yun will just flow naturally kapag ka po siya ang fully in control ng ating buhay. Kaya nga po ang isang mark ng true believer, pagka po tayo nasaktan at habang nandito tayo sa mundo at habang si Satanas ang naghahari sa mundong ito, talaga pong hindi natin magagawa. Kahit na tinanggap na natin ang Lord Jesus sa ating puso, unless the Holy Spirit completely takes over our lives. Lahat po ng nagagawa natin ay galing sa pagkilos ng banal na espiritu. Kaya ang sabi po ni Oswald Chambers, mamamangha tayo. Kung minsan, as we look back, nagawa ko po yon. Salamat Panginoon dahil sa inyo. Kapag nasaktan tayo, hindi tayo kagad kundi madali po tayong magpatawad. Kahit hindi humihingi ng tawad, sa harapan ng Diyos, napatawad na natin. At pag sinabi ng Lord, go and be reconciled, napakadali pong magpakumbaba. Sapagkat it is no longer I, but Christ who lives in me. Kaya dito po, sabi ko, meron pong sinabi ang Lord Jesus na talagang tinatanong ko siya. Nung unang panahon, di ko rin po maunawaan to. Hindi ba? Sabi, dito, he says there are times when love to father and mother must be hatred in comparison to our love for Him. Samantalang sa Old Testament, ang isa sa part ng 10 Commandments, honor your father and your mother,
Pagkatapos ito sinasabi ng Lord, alam niyo po, sinagot ako ng Panginoon, di po ba pagka naman may tanong tayo at di po natin maunawaan, ang banal na Espiritu ay laging nandyan para ipaunawa po sa atin. Ang nilagay ng Lord sa heart ko ay yun pong salita ng Lord Jesus na nasa Matthew, ano po? You seek first my kingdom and my righteousness, and all these things shall be yours as well. Minsan po, merong isang guro sa LGI na nagtanong sa kanyang mga estudyante, ano ang nasaan ng Panginoon sa buhay ninyo? Siyempre, sagot nila, number 1. Ano po? Talagang number 1, tapos pangalawa, kabiyak, pangatlo, pamilya, ganyan, ano po? Sabi nung guro, mali. Walang numero ang Lord. He is above all things. Hindi siya pwedeng lagyan ng 1 kahit na 1 sa ating buhay. Absolute ang kanyang pagiging Diyos. Kaya nung sinabi ng Lord Jesus, you seek me first and my kingdom. Dito sa ating panahon bilang mananampalataya, di naman po ito sinabi sa Old Testament eh. Sa New Testamento, sa panahon ng Lord Jesus, na sinabi niya sa atin, na pagka namahal natin, ang tatay natin, nanay natin, asawa natin, anak natin, nang higit sa kanya, you are not worthy of me. Yun po ang sabi ng Lord Jesus. Dahil when the Lord Jesus is above everything, lahat po ng bagay will fall into its proper place. Pagka ang Lord Jesus ang siyang nasa puso na natin, yung kabiyak, yung magulang natin, mamamahal natin. Yung kabiyak natin, mamamahal natin, magiging tapat tayo. Yung mga anak natin, tratratuhin natin ng ayon sa pagtrato na nais ng Diyos sa ating buhay bilang magulang. And the only reason is the Lord Jesus as Lord and Savior of our lives. At dun ko po naunawaan na hindi po kinokontra ng Lord Jesus ang mga salita niya rin dahil Diyos din po yung nagsalita sa Old Testament. Kaya lang po ang kaibahan, we have the God inside us, living in us sa pamamagitan ng Holy Spirit, sapagkat ang Lord Jesus ang ginawa natin Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Nung unang basahin ko po itong message ni Oswald Chambers, parang sabi ko, parang napakahina, parang hindi ko rin po kaagad naunawaan na dapat yung standard natin, standard ng Lord, hindi po ba? Dapat talaga namang sasabihin natin sa Panginoon na, Panginoon, mahal kita, kaya susunod ako sa iyo. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Ganon, ano? Ang sinasabi po sa atin ngayon, kahit nasabihin natin ang sabihin yon, pero hindi natin magagawa sa ating natural na kalikasan. Pag nasaktan tayo, pag hindi natin nagusto yung ikinilos, pag hindi natin natanggap yung inaasahan natin tanggapin, iba na rin po tayo. But not when the Holy Spirit is in full control of our lives. He will pour. Kumbaga sa natural pong lalabas sa atin. Yung kapakumbabaan, yung pagpapatawad, yung pagnanais na maging kasangkapan ng Lord, na maging peacemaker tayo, maging reconciler tayo. Hindi na nga po an eye for an eye, or a tooth for a tooth. Sabi ng Lord Jesus, love your enemies, do good to them that hate you, and persecute you, and despitefully use you.
for my sake. Kaya, kumbaga sa ano po, talagang walang effort. Kaya hirap tayo, maraming mananampalataya, nahihirapan tayong sumunod. Kasi we are not fully invaded. Meron pa ho tayong sinasaran. Hindi totally open ang buong buhay natin sa Kanya. Kaya sa umagang ito, purihin ang Panginoon na ang paalala niya sa atin, ang pag-ibig, ang manifestation ng fruit ng Holy Spirit ay walang effort. It comes naturally. Ang dali pong magpatawad, ang dali pong magpakumbaba, ang dali pong tanggapin ang mga pagtutuwid na nais ng Lord sa ating buhay. Dahil it is no longer I that lives, but Christ who lives in me. Purihin ang Panginoon. Kaya sa pagtatapos po ng ating devotion ngayong umaga po, pakinggan muna po natin ang mensahe ng awit na ito sa napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. At hilingin po natin si Pastor Rory para sa ating closing prayer at benediction. Maraming salamat po. Lubos po kaming nagpapasalamat po sa iyong o Diyos na buhay at banal, sa iyong pong mga salita na iyong pinagkaloob at binigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Ninang Olive na iyong ginamit upang pahayag, o Diyos, ang patungkol sa iyong pagmamahal. Patungkol sa pagmamahal kung paano ninyo kami tinuruan at kung paano dapat namin gawin ang pagmamahal sa iba. Pagmamahal mo na walang katulad. Pagmamahal mo na walang kapares. Pagmamahal mo na walang kapantay. Lubos po kaming nagpapasalamat po, Panginoon. At patuloy kami pong tumadakila sa inyong dakilang pagmahalan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, na patuloy na kayo ang siyang mangunang sa amin, o Diyos. We rebuke, Lord God, the work of the enemy. But we speak only love. Na sa tuwing kaming nasasaktan, pagmamahal mo pa rin ang siyang mangibabaw. Na sa tuwing may mga taong magsasalita sa amin ng hindi maganda, pagmamahal mo pa rin ang mangibabaw. Upang ikaw ang mapapurihan at maluwalhatian. Patawarin niyo kami kung madalas at sa tuwing kami nasasaktan, nakakapagsalita kami ng hindi maganda. Sa tuwing kami nadadama yung hinanakit, matanggalin niyo ito, yung hinanakit na yun. Pagmamahal mo pa rin ang bumalot sa amin. Kaya salamat sa iyong dakilang katuruan. Turuan ninyo kaming umibig sa kapwa namin. Hindi lang sa pamilya namin, hindi sa mga kabiyak namin, hindi lamang sa mga kakilala namin, o yung kasundo namin, kung hindi pati ang mga iba.
na hindi namin kakilala. O kung kakilala man namin, gumagawa ng paraan dahil hindi nila namamalayan. Ama, turuan ninyo kaming mahalin sila. Turuan ninyo kaming tanggapin po sila kung paano ninyo kami tinanggap. Kung paano ninyo kami minahal. Kaya, dakilang Diyos, salamat. Pagpalain po ninyo lalo, Panginoon, si Ninang. Palakasin ang kanyang pangangatuwang pisikal. At ibuhos ninyo ang pagpapala, pinansyal, sa kanyang pangangailangan sa pang-araw-araw, kasama ng kanyang mga anak, apo, at sa ministeryong iyong ipinagkaloob po sa kanya. Salamat din sa buhay ni Deacon Jane na inyong ginamit upang i-assist, Panginoon, si Ninang. Patuloy na ang pagpapala ay patuloy mong ipagkaloob sa kanya. Kasama, Panginoon, ang kanyang pamilya at ng ministeryo na inyong ipinagkaloob din sa kanya. Sa bawat isang narito, kay Kuya Virgin, kay Ate Ofer, kay Ate Flora, kay Ate Lydia, kay Kuya Raboni, kay Ate Finet. Sa inyong abang lingkod, Ama, salamat. Sapagkat kayo ang tunay na tumawag upang makatanggap kami ng pagpapala. At ang pagpapalang yun ay ikaw. At higit sa lahat, ang pagmamahal mo wagas dakila. Kaya ako salamat. Salamat, salamat, salamat. Amang Diyos at Panginoong Kristo, sa tulong at pagkilos ng iyong banal na Espiritu, ito ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Tanggapin po natin ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang kanyang pagmamahal ay wagas at dakila. Ang pagturo niya sa atin ay upang makita at maranasan din ng iba. Sapagkat ang Diyos ang siyang ilaw, ang siyang nagpaliwanag, ang siyang lumiwanag sa atin. Ang Diyos ay dakila sapagkat siya'y sumasa atin lagi. Kaya tanggapin natin ang pagpapala sa kanyang mga salita sa mga bilang kabanatang 6, talatang 24 hanggang 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make its face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you. To our family, to our loved ones, the church, to the community that we belong, and that will be have a peace. Shalom. Amen. At amen. 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 Maraming pong salamat.